Hello guys, no, good morning. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. May re-reactionan lang tayo na isang video, no guys, no. Galing po ito sa isang DDS vlogger, no. Ang topic po ng video natin is yung panunumbat, no, ng isang DDS vlogger doon sa mga nagawa ng pamilya Duterte, no, sa pamilya Marcos, kila Amy at kay President BBM. Natin bigyan ng malalim na reaksyon, panoorin po muna natin yung video, guys. Nakita ko to mga lords, malungkot na katotohanan, pero this is the truth. Si Tatay Digong restored the image of Marcos administration. Marcos administration, PBBM, destroying the image of Duterte family. Apakasakit, apakalungkot na katotohanan, but that's the truth. Kasi 'di ba, pansinin niyo nung campaign period pa ni Tatay Digong, no? And at the same time, nung tumungtong na as president si Tatay Digong, ano ang ginawa ni Tatay Digong? 'Di ba? Pinakita niya sa atin na tunay na bayani si Apo Lakay. 'Di ba? Kaya doon nag-start actually. Pagpasok ni Tatay Digong, doon nag-start. Bumango, no? Bumango ang pangalan ng mga Marcos. Kasi 'di ba ilang years kinamumuhian ang mga Marcos, yung pangalan ng Marcos, 'di ba? Pero nung 'di ba, tumungtong si Tatay Digong as president. Ang ginawa ni Tatay Digong, 'di ba? Hindi niya kinalaban ang mga Marcos, bagkos. Bagkos, 'di ba? Parang binild up pa ito ni Tatay Digong. No, pinalibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Tapos marami siyang mga clips and yung nagtutok si Tatay Digong na pinupuri niya si Apo Lakay. And mag-i-honest ako sa inyo mga lords, ako din isa sa rason bakit na-curious ako at naniwala ako, 'di ba, na bayani si Apo Lakay at maraming mga magagandang nagawa si Apo Lakay. Isa sa rason diyan dahil kay Tatay Digong. Kasi 'di ba, wala siyang masamang tinapay kay Apo Lakay sa ama ni PBBM, 'di ba? Yung mga kwento niya sa atin ay magaganda. And imagine niyo, ilang dekada hinadlangan ng Pilipinas, hinadlangan, 'di ba, ng mga administrasyong nagdaan ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay. Pero nung tumungtong si Tatay Digong, wala nang nakahadlang, pinalibing talaga. Pero ngayon, grabe mga lods, kinikilabutan ako. Ngayon, anong ginagawa ng Marcos administration sa mga Duterte? Diba, nakakaano eh. Diba, marirealize mo, ganyan pala ang Marcos. My God! Ang mga Marcos, they are doing everything. Diba, para masira lang ang mga Duterte? And feeling ko mga lods, may agenda yan sila. At gusto nilang manatili talaga na pagmatagalan sa pwesto. Diba? Kasi palagi talaga nilang sinisira ngayon ang mga Duterte. Grabe. They are doing everything. Yung mga Congress, yung mga buhaya, diba? Tapos hinahayaan lang ni PBBM. No, hindi siya nakikisali para kunwari siya ang mabait. Kunwari parang wala siyang hindi siya yung mastermind. Pero yung laro nila, Marcos administration, yung laro nila ngayon, grabe. Alam niyo, convinced na talaga ako. Yung Tuadcom, yung hearing nila, napapasko na, hearing pa rin ang hearing. Convinced na ako. Gusto talaga nilang siraan ang mga Duterte. Convinced na ako dyan. Kaya tayo mga Pilipino, no to Marcos na. No to Marcos na. Kitang-kita natin ang pag-uugali ng mga Marcos na pag nakuha na nila lahat at nakabalik sila sa pwesto, yung mga tumulong sa kanila, pag sa palagay nilang threat sa kanila, sinisiraan nila. Yan ang Marcos administration. So yun guys, no, napakinggan natin yung saloobin ng isang DDS vlogger, guys, no. Sinabi niya na kung hindi dahil sa pamilya Duterte, baka hindi na makabalik, no. Hindi na malinis ng pamilya Marcos yung pangalan nila at lalong-lalo hindi na sila makabalik sa posisyon. So totoo ba ito, guys? Tinulungan ba talaga ni dating Pangulong Duterte ang pamilya Marcos?
na makabalik sa posisyon. Sa pananaw natin guys, no, may totoo din naman doon guys, no. Nakatulong din yung dating Pangulong Duterte. Pero kung aanalisahin natin guys, no, titingnan natin ng malalim, no, kung sino talaga ang nakatulong sa isa't isa, no. Tingin ko mutual lang eh. Kasi during President Duterte, parang inihihiwalay niya yung sarili niya, no, doon sa mga dilawan. Tama ba? So, ang best way na ihiwalay niya yung sarili niya doon sa mga dilawan is pumanig, no, doon sa mga nagawa ni Apo Lakay, no. Strategy yun guys para makuha yung suporta ng mga loyalista. Pag marami kasi yung suporta, no, na nanggagaling sa taong bayan, eh magagawa mo na yun kahit anong gusto mo, no. Kahit magmumura-mura pa siya dyan, di ba? Kahit umamin pa siya ng mga pagpatay niya, no? Kung ano-ano pa na pinagagawa ni Digong nung panahon niya, eh walang kumukontra guys kasi malakas yung suporta sa taong bayan eh. So, hindi talaga siya nagbigay ng tulong. Humingi siya ng tulong sa mga loyalista guys. So, yun po yung tamang word doon guys. So, mali po yun guys, no, na sabihin na may utang na loob ang mga Marcos sa Duterte. Okay? At unang-una pa guys, hindi naman si BBM umaatake, di ba? Hindi naman siya umaatake sa mga Duterte. Ang unang umaatake po talaga, kung matatandaan po natin, yung si Digong, no? Umpisa pa lang guys ng kandidatura ni PBBM, inaatake niya na. Sinasabi niyang weak leader, no? Si PBBM. Pangalawa, adik, no? Kaya nga nag-umpisa yung tawag kay PBBM na bangag eh. Tama ba guys? Kay Duterte din nanggaling yan. Ang di ko lang alam kay Pangulong Duterte, no? Bakit niya inatake si PBBM, di ba? Unang-una guys, no? Magkatandem naman sila ni BP Sara. Siguro. So yung salitang walang utang na loob guys is hindi appropriate ibanggit yan kay PBBM, no? Dahil alam nyo kung saan may utang na loob ang pamilyang Marcos sa mamamayang Pilipino, di ba? Hindi porket magka-unity, magkasani puwersa kayo, eh nagngungurakot na tong kasama mo, eh pababayaan mo lang guys, di ba? So ang issue naman dyan is yung misuse ng confidential fund, tama ba? So kaya inimbestigahan yan sa may kongreso. So hindi si PBBM may kasalanan diyan guys. Ang ano diyan is yung Kongreso, 'di ba? Kasi co-equal yan eh. Hindi naman pwedeng pigilan ni PBBM yung Congress na imbestigahan itong misuse fund ni BP Sara, tama ba? Kaya tama lang yung ginagawa ni PBBM guys, no. Hayaan yung Congress na imbestigahan si Sara. Kung wala naman siyang ginagawang masama, eh bakit siya matatakot, tama ba guys? Unang-una, eh pera ng taong bayan, taxes natin 'yan. Dapat hindi mapunta sa bulsa 'yan, no, kung kani-kanino lang, no. So, hanggang dito na lang guys, no. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video na to guys, pa-like and share naman, no, at pa-subscribe na rin.